Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa panibagong araw na binigay niyang muli sa bawat isa sa atin dahil narito na naman po tayo sa ating pong morning devotion. Pero bago po yan, shout out po muna sa lahat po ng mga subscribers po natin dito po sa CDCM Reunited. Sa lahat po ng mga nakikinig sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Shout out po sa bawat isa. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe nyo na po ang ating pong YouTube channel, ang CDCM Reunited, The Enlightened Ones. At paki-follow na rin po ang aming pong Facebook page para mas maging updated pa po kayo ng mga audio na ina-upload po namin dito. At ngayon naman po sa ating pong pag-umpisa, tayo po ay sama-samang umawit at magpuri sa ating Panginoon sa pangunguna po ng ating opening song na walang iba kundi si Brother Reynaldo Benaventura. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling
sa iyo. Tayo po ay manalangin. Lord, pinupuri ka po namin at niluwalhati ka po namin sa umagang ito. Tunay nga na pagkising namin sa umaga, Panginoon, hinahanap-hanap ka namin, hinahanap-hanap namin ng iyong presensya, Panginoon. Hinahanap namin ng iyong pangungusap sa bawat isa po sa amin. Lord, maraming salamat sa panibagong araw pong muli na ito. Salamat, Lord, dahil ginising mo kami na punong-puno kami ng kalakasan, punong-puno ng pag-asa. Salamat, Lord, dahil hinarap namin yung bagong umagang ito na maririnig agad namin, Lord, yung iyong tinig sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Lord, humihingi rin po kami ng kapatawaran sa lahat po ng mga nagagawa namin. Hindi po nagiging kalugod-lugod sa iyo. Lord, linisin mo po kami sa umagang ito. Ano man yung mga distraction na nagiging sagabal, Panginoon, sa aming mga isipan, sa aming mga puso. Alisin mo nga po ito, Lord. Ano man yung gawa ng kaaway, in the name of Jesus, sinasaway po namin ito, Lord. Nawawag mong hayaan na magkaroon ng technical problem, Panginoon, sa mga sa signal ng bawat isa po sa amin, sa internet ng bawat isa. Wag mo po nawang hayaang magkaroon ng technical problem, Panginoon, upang sa gayon, Lord, ay matagumpay naming matapos ang gawain na ito. At gayon din, Lord, amin pong dinadalangin ang tagapagsalita po na gagamitin mo sa umagang ito. Lord God, i-lead mo siya ng iyong Holy Spirit nang sa gayon, Lord God, ay ma-deliver niya ang iyong mga salita. Lord, inaanyayahan namin ng iyong banal na Espiritu, ang iyong banal na presensya na siyang manguna sa bawat isa po sa amin. Pangunahan mo kami sa oras po na ito. Maraming salamat, Lord God, sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, maraming salamat. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat, Brother Ray, sa iyong inawit. Tunay nga na ayaw nating magkulang sa presensya ng ating Panginoon. Lahat tayo ay pagising natin sa umaga, dapat ang unang-una nating maaalala, ang unang-una nating hahanapin ay ang tinig, ang presensya ng ating Panginoon. Kaya hindi ko na po patatagalin pa. Ihanda na po natin muli ang ating isipan, ang ating mga puso sa pakikinig po ng salita ng Diyos na ihahatid sa atin ng ating speaker, si Brother Joseph Agnat. Muli isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, mga kapatid, kay Kristo. Maraming salamat sa Diyos na buhay, bagong umaga, bagong pag-asa, bagong kalakasan, bagong mga challenges. Pero bago po ang lahat na yan, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya nandito na naman po tayo upang ating pag-usapan ang salita ng Panginoon ngayong umagang ito, upang ating pagnilay-nilayan ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Namnamin po natin ang salita ng Diyos at ilagay natin sa ating puso at isipan. At nawa ay ito ay magbunga ng libo-libo sa ating mga puso at ating ma-share sa ibang tao at sila ay manampalataya at tanggapin ang mga salitang ito. So, atin pong pag-usapan sa umaging ito, mga kapatid, ang verse ng Proverbs chapter 18 verse 6 to 7. Proverbs chapter 18 verses 6 to 7. Okay? So, pakinggan po natin ang salita ng Panginoon sa umagang pong ito. 6 The lips of fools walk into a fight, and their mouths are asking for a beating. 7 The mouths of fools are their ruin, their lips are a deadly snare.
According to daily readings, USCCB, 6. The lips of fools walk into a fight, and their mouths are asking for a beating. 7. The mouths of fools are their ruin, their lips are a deadly snare. Google Assistant container. Tap the Smith Assistant. System launcher. YouTube. Home. Overview. Button. Recent apps. More. Button. YouTube. More. Button. Close all. Button. Using DPI CTS. Okay, so salamat. So tayo muna yung dumulog sa ating Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa salita mo naming napainggan sa umagang ito. Hinihiling po namin ang iyong pag-bless sa amin at tayaan mo na ang iyong presensya ang aming maramdaman. Hayaan mo na aming mapakinggan ng mabuti ang salita mong ito. Hayaan mo na ang salita mong aming napakinggan ay tumimo ng buong puso sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na maging kalakasan ng aming espiritual ang mga salita mong ito na aming napainggan. Hallelujah. Hayaan mo na sa aming pagnilay-nilay ay aming itong maintindihan at aming itong maramdaman kung anong ibig sabihin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Masakit mang painggan ang word na mangmang. Diba? Mangmang. Sa Ilocano, maag o mangmang. Maraming nangyayari sa panahon na ito na punong-puno ng kamangmangan. Punong-puno ng kahit alam naman na mali, ginagawa pa rin. Sabi niya sa sarili niya at matalino siya, pero hindi niya alam. Isa siyang mangmang. Bakit? Alam niyang mali, pero ginagawa niya pa rin na tama. Siyempre, iba rin yung ng mga judge, ay yung mga ng mga attorney na dumidepensa sa mga kriminal. Na kahit alam na mali yung kliyente nila, siyempre, dinidepensahan pa rin. Dahil naman trabaho yun. Trabaho yun. At gusto nila na ipakita na sila nagtatrabaho. Kaya ganun. Pero masabi nating kamangmangan pa rin ang ganun. Kasi alam mong mali. Pero kung wala siguro mga ganun na attorney na nagdidepensa sa mga kriminal, lahat ng mga kriminal nakulong na lahat. Kasi alam ng mali yung, talagang maliwanag na mali yung dinidepensa nila. Pero they're still defending. But yun nga, call of duty. Yun ang graduate Yan. Okay, so sabi nga doon sa ating napainggan, ang kamangmangan kung minsan, ang bunganga ng mangmang, sabi niya, ay nagtatawag ng away at nagdudulot ng siya ay ng kaguluhan. Ang bunganga ng mangmang ay nagtatawag ng away at nagkukan ng kaguluhan. Ang bunganga ng mangmang ay nagdudulot sa kanya sa maling daraanan at siya ay napapahamak dahil sa kanyang mga pinagsasabi. So, dito mga kapatid, nakita natin, simple lang naman ang nais ng Diyos. We must use our life in a wise decisions, wise use, and
mabuti, may katalinuhan na paglakad. Kasi, ang buhay nating mga Kristiyano, kahit sabihin mo na ikaw ay isang pastor, ikaw ay isang devoted na Christian, linggo-linggo nag-church, linggo-linggo talaga namang nagbibigay sa church, araw-araw, 2 beses or 3 beses sa isang araw ay nagpipray. Pero, ang mga ginagawa ba ninyo na pagpipray, ang ginagawa ba natin na ito ay nakakaluwalhati ba sa ating Panginoon? Sigurado ba tayo na katalinuhan ang ating ginagamit? Na habang ginagawa ba natin ang mga spiritual na bagay na mga to ay we are doing the right way? Marami mga pastor, mga ministers, no? Na they are preaching the word of God inside the church. They are preaching the word of God in the Facebook Live. But yung buhay nila ay gumagawa ng hindi maganda. Recently, dito lang sa Baguio, may nakulong na minister, no? Dahil ng rape ng minor de edad. Di ba? So, ganon. Ano? Ganon yung nagiging buhay ng ibang tao. They are professional. They know the right, but they are not doing the right. At kung minsan ang mga gawa nila, ang mga sinasabi nila ay yun din ang nanguhusga sa kanila. Mga kapatid, ganito ang gawin natin para mas lalo tayong lumago. Pero siya hindi niya ginagawa. No? Hindi niya ginagawa. Lumayo tayo sa adultery. Pero yung pastor, yung secretary ng church, babae niya. Ganon mga kapatid, ano? Ganon kamangmang ang isang tao na hindi alam na siya pala ay nawawala. Because of the flesh of the word, because sa mga kala natin na nakakasaya sa ating pakiramdam na dudulot ng mundong ito, ay nakaka-distract sa atin. Nagpupunta sa atin sa kasamaan. Nagdudulot ng hindi maganda sa ating buhay. Di ba? Imbis na isa kang sikat na minister, hindi na. Dahil sa kamangmangan ng iyong pag-uugali, kamangmangan ng iyong kaisipan, nawala yung ministry mo. Dahil ang gusto mo lang ay ikaw ang nasusunod sa isang ministry, nawala tuloy ang ministry mo. Bakit? Siyempre, nakita ng mga tao ay gusto mo nang naging overrule sa kanila. Hindi na isang pastor ang nais mo sa kanila. Gusto mo nang maging hari sa kanila. Kaya, nagsialisan yung member. Di ba? Mga kapatid, ang nais lang naman ng Diyos sa atin na tayong mga nanampalataya is gawin natin yung alam nating tama para sa atin. Alam natin na hindi nakakasama sa atin. We accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. Personal Lord and Savior. Sinasabi natin palagi na Christ giving the personal salvation on us. Pero kung makipagdebate ka dun sa kasama mo, wala mong ginigit, gusto mo ikaw yung tama. Yung mga sinasabi mo ang tama. Yung pananampalataya mo ang tama. Ganun bang isang Kristiyano nagsasabi na
yung si Jesus Christ is personal salvation ang binigay sa atin? Hindi. Kasi pinipilit mo kung ano yung alam mo eh. Hindi mo hinahayaan yung tao na umintindi sa kanyang sariling pananampalataya. Yung tao hindi nga kumakain nga ng dugo kasi yun ang personal faith niya. Hindi nag-uulam ng dugo kasi yung personal faith niya. Pero ikaw sabi mo, wala namang sabi sa Bible na ganito personal faith niya nga eh. Bakit mo pinagpipilitan yung faith mo? We have the conviction of Holy Spirit na sinasabi. So, we have no right na ipagpilitan yung atin sa ibang tao. Yan ay isang kamangmangan. Tapos ikaw rin ay may malaki pala yung mga ginagawa mong kalokohan. ang galing mong magsabi ng ganito, ganyan. Pero mas malaki pala yung mga ginagawa mong kamalian, hindi mo nakikita dahil sa iyong kamangmangan. Dahil binulag na ng mundong ito ang iyong kaisipan. So, one thing lang ang nais ng Diyos na malaman natin, ma-realize natin. Hayaan natin ng katalinuhan ng Diyos ang mag-control sa buhay ng bawat isa. Hayaan natin na ang katalinuhan ng Panginoon, ang will ni Lord, ang siyang magmaniobra sa atin. No? Because our faith is, nandyan yung faith natin. Personal yan. Yan ang pananampalataya mo. Ito ang sa Kanya. So, ang kailangan lang ni Lord, puso. Pusong pananampalataya ang pairalin natin. Gaya ng basketball yan eh. Kaya nga sabi na sa mga kanang Pilipinas, yung Gilas Pilipinas eh. Puso. Di ba? Puso ang pinapairal. Kahit mas talented yung mga kalaban nila. Bakit nananalo? Puso. Ginagamit ang puso para manalo. Hindi pinagdidribble yung puso. Hindi po pinagdidribble yung puso. Pero, ginagamit yung kagustuhan na talaga nila na manalo. Kaya nangyayari na kahit mas talento yung kalaban, nananalo pa rin. Ganon sana tayo sa pananampalataya natin. Puso ang gamitin natin. Hindi lang yung dahil alam mo na ganito. Dapat puso. Heart, yung talagang buong puso na pananampalataya. Kasi yan ang tinitignan ng Diyos. Buong puso na pagsisilbi. Yan ang tinitignan ng Diyos. Kung gagamitin mo ang utak, mawawala ka. Kasi kung minsan ang utak may kamangmangan. Ang utak ay pwedeng matalino, pwedeng hindi. Oo, may talento, may talino, intelligent siya, pero hindi siya wise. Isa lang kasi ang pwedeng ng katalinuhan sa atin na talaga, na magbibigay sa atin ng katalinuhan. Yun ay ang Holy Spirit. Kung hayaan lang natin na ang kaisipan ng Diyos ang siyang mag-mold sa buhay natin, yun ang magbibigay sa atin talaga ng katalinuhan. Upang gawin mo kung ano talaga, gawin natin talaga kung anong talaga ang tama. Kaya mga kapatid, ang nais ng Diyos, huwag mong hayaan na maging mangmangka. Huwag nating hayaan na maghari sa atin ang kamangmangan ng mundong ito. Ang hayaan natin ay ang katalinuhan ng Diyos, ng banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin. Yun ang mas lalo nating pag-igihan na alamin at ipaintindi sa ating sarili upang ang ating mga ginagawa ay maaayon sa kagustuhan rin ng Panginoon at hindi tayo mawawala ng landas. Maraming salamat
At God bless sa bawat isa sa atin. Magpatuloy na po tayo sa ating mga prayer concern. At sana, habang pinagpipray natin, ang mga prayer concern natin, ay nandyan rin kayo na nagpipray. Saan man kayo lugar naroon ngayon, ay nagpipray rin kayo silently. Pag-pray natin, ang mga churches, yun ang pinakauna nating pag-pray, yung mga churches. Kinakabilangan mo o anumang mga churches yan. Iba't ibang mga sekta o denomination man yan. Pag-pray natin sila na magkaroon ng pagkakaisa. Iisang idea na pinipreach sana talaga ang Word of God. Hindi yung pinipreach lang yung kung ano yung pananampalataya ng church nila. Pag-pray rin natin ang mga missionaries natin na nandyan sa mga iba't ibang mga lugar, mas lalo sa mga lugar na yung nations na walang talagang hindi talaga ng spread of Christianity. They are persecuted. They are hiding. Timing ang ginagawa nila para makapag-share sila ng Word of God. So, pagpray natin sila na sana ang Panginoon ay mag-bless sa kanila at palakasin sila ng Panginoon at bigyan sila ng courage para magpatuloy sa kanilang mga ginagawa. Habang tumatagal kasi ang panahon is nagkukuhan na yung panahon natin. Humihirap na yung mga pag-share ng Word of God. So pag-pray natin yung mga missionaries natin. Pag-pray natin din yung nalimutan kagabi, yung prayer request ni Brother Elmer, yung winter storm doon sa kanila. Pag-pray natin na yung mga tao na nasalanta ay i-comfort ni Lord at i-bless sila upang makabangon sila sa mga naranasan nila. Pag-pray din natin, siyempre, ang CDC United, mga officers, yung mga members, yung mga tao na nandyan sa tabi-tabi, yung mga taong lansangan, pulubi, ganun, na hindi man lang nakakatulog sa mga maayos na tahanan, natutulog sila sa mga daan-daan, nalalamigan. Pag-pray natin sila na i-bless sila ni Lord. Ang mga families ng bawat isa, naway pagalin ni Lord kung mayroong mga sakit ang bawat family natin. So, sige po, ang lahat ng ito ay panalangin natin at hayaan natin ng Panginoon ang siyang sumagot sa mga panalangin ito. Sa ating mga ka-YouTube channel, no? Kung meron rin kayong mga pre-request, pwede nyong i-type dyan sa ating comment box ang mga pre-request na yan. O kung gusto nyo talaga mas mabasa ng mas maaga, pwede kayong mag-text sa 0985-867-8322. 0985-867-8322. Text nyo yung mga pre-request nyo at atin niyang basahin at atin niyang maipanalangin sa mga prayer meeting natin at ganitong mga devotion natin. So, manalangin po tayo mga kapatid. Sabay-sabay po tayong manalangin. Panalangin ang lahat ng ito. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon naming Ama, tagapagligtas namin. Buong puso po kami nananampalataya, tinatanggap ang challenge mo sa amin na maging matalino sa tulong mo, na hindi tinitignan ang kamangmangan ng mundong ito, kundi sundin namin ang katalinuhan mo, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, buong puso po kami nagpapakumbaba at nilalapit namin ang mga panalangin ito, ang mga prayer concerns namin. We are praying, Lord, sa mga churches na nag-share ng iyong mga salita. Anumang denominasyon, anumang sekta ito, nawa ang lahat ng ito ay magkaroon ng pagkakaisa sa iisang layunin na iparangalang o ilatahala ang mga salita mo, na ituro nawa ang
iisang katuruan na ikaw, Jesus, ay namatay, na ikaw, Jesus, ay nabuhay para sa bawat isa. Na ang kaharian mo ay malapit nang dumating sa amin. Hayaan mo sana na ang pagkakaisang ito na itinuturo ng mga churches ay mas maraming makarinig at mas maraming malampalataya sa iyo, Panginoon. Ang mga missionaries na nandoon sa iba't ibang mga lugar, Lord, we can't do something for them, but we are praying them. We are reaching them by praying them, Lord God. Hinihiling po namin ang iyong pagtulong sa kanila. Encourage them that time that they are in discouraging moment. They are in disappointment moment in their life. Encourage them, comfort them, Lord. At hayaan mo na magkaroon sila ng kalakasan na magpatuloy sa kanilang gawain na iyong inatang sa kanila. We are praying also sa mga officers namin dito sa mga politician namin dito sa leaders namin dito sa bansang ito. Mula sa presidente hanggang sa pinakamababa na position. We are praying all these government officials, Lord God. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang gumalaw sa kanilang mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na i-bless mo ang kanilang mga buhay upang gawin nila ang tama, Panginoon. Sila ay nabubulag sa kamangmangan ng mundong ito, sa kayamanan ng mundong ito, kaya sila nakaagawa ng hindi maganda. Hayaan mo nawa na maisip nila na mas i-priority ang kabutihan para sa bansang ito. Let them obey your command, Lord God. Itasin mo ang kanilang mga puso. Gumamit ka ng mga tao kung hindi man pananampalataya ang mga government official na ito. Gumamit ka ng mga tao na siyang mag-advise sa kanila at ipakilala ka sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Panginoon, we are praying the people out there sa mga kalsada na natutulog, homeless, hinihiling po namin na ikaw ang siyang mag-bless sa kanilang mga buhay. Hayaan mo na magkaroon sila ng mga trabaho. Hayaan mo na sila ay makilala ng mga makilala ng government upang sila ay matulungan upang maging maginhawa rin ang kanilang mga pumuhay. Panginoon, we know that their life is so matagal nang naghihirap. Pero hayaan mo nawa na sila ay maranasan nila ang kaginhawaan. At hayaan mo na sa blessings mo na yan, dyan nila maramdaman ang iyong presensya sa kanilang mga buhay na nandyan ka na Diyos na kanilang dapat sandalan. We are praying also our group CDCM Reunited sa aming mga officers. We are praying that guide us sa mga decisions na maginagawa namin. Hayaan mo na ang iyong kapangyarihan ang siyang mag-bless sa amin. Ang iyong katalinuhan ang siyang maghari sa amin. Panginoon, your mission and vision is nandito sa grupong ito. Yun ang nais namin ipatupad. So, tulungan mo po kami upang maging maipatupad namin ito ng may katalinuhan, Panginoon. Ang mga members namin, kung may mga members man sa grupong ito na hindi pa tumanggap sa iyo, Panginoon, ng lubusan, we are praying, Lord God, touch their heart, touch their mind, Lord God. At hayaan mo na maitanim ang iyong mga salita sa kanilang mga puso at isipan. At magpagamit sila ng buong puso, pure heart, na magamit mo sila sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Hallelujah. We are praying all this, Lord God. We are praying all the family of every one of us, Lord God. Saan man sila naroroon, saan man sila, ano man ang mga ginagawa nila, may mga nararamdaman man sa kanilang mga katawan, physical sickness, spiritual sickness,
emotionally, Lord God, stressed, or ano pa man, Panginoon, we are extending our prayers to them, Lord God. Bless them. Heal them, Panginoon. Hallelujah. We can do nothing, but you can do everything for them, Lord God. So we are praying, Lord God, na ikaw ang mag-bless sa kanila, Panginoon. Pinagpipray din namin ang grupong ito. Lord, ikaw ang mag-bless sa grupong ito para mas lalong magawa namin ang mas nararapat na gawin namin, maibigay namin ang full na paglilingkod sa iyo, Lord God. So provide yung mga financial na mga pangailangan namin. Ikaw nawa ang mag-provide. I-bless mo po kami financially, Lord God, so that we can do fully ang mga gusto mong gawin namin. Lord, thank you for the blessings. Thank you sa mga na-provide na mga kagamitan namin. Salamat, Panginoon. We are praying that continue to bless us, Lord God. Continue to bless this group, Lord God. Hayaan mo na mas marami sanang maabot pa ang mga salita mo na aming sinishare sa YouTube, Lord God. Hayaan mo na mas maraming makapakinig sa iyong mga salita at manampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw mapupurihan, ikaw may dakila. Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba ay aming inaalay lamang sa iyo, Lord God. Ikaw ang siyang maitaas sa aming mabuhay. Maraming salamat, maraming salamat. At alam po namin, ang mga panalangin ito ay iyong narinig at handa na ang iyong mga kasagutan. And we will do is to wait, Lord God. We receive yung kasagutan mo sa mga panalangin ito. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat. Ikaw ang mapapurihan, ikaw may taas. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang panalangin. Amen. Maraming salamat, mga kapatid, at nawa ang mga prayers nating ito, nating idinulog sa Panginoon, ay patuloy ninyong ipag-pray sa mga personal devotions, sa mga personal na spiritual gathering nyo, ay patuloy ninyong ipag-pray pa rin yung mga concerned prayers natin na ito. So, pag-pray natin, patuloy nating pag-pray ang ating mas lalo ang ating spiritual na pamumuhay, na ang Panginoon ang siyang tumulong sa atin at magpalakas sa atin. At ang mga salita ng Diyos nating napainggan ay nawa tumimo sa ating mga puso't isipan at hayaan nyo na i-share nyo ito sa ibang mga tao. Let's help each other to share the Word of God. Maraming salamat at ibinabalik po natin sa ating presider. Okay, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, Brother Joseph, sa salita ng Diyos. Salamat din sa pananalangin, sa mga prayer concern or prayer request ng bawat isa. At ayun, nawa yung salita ng Diyos na ating napakinggan kanina ay patuloy na tumimo sa ating mga puso at isipan niyo po. Tunay nga na huwag nating hayaan na matangay tayo ng kamangmangan, huwag nating hayaan na matangay tayo ng kasalanan ng mundong ito. Dahil alam natin na ang panahon na ito ay pasama ng pasama. Kung titingnan po natin, marami ng gumagawa ng mga hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Marami nang nangyayaring krimen, marami na nangyayaring labanan sa iba't ibang bansa. Minsan nadadamay din yung ibang mga missionaries natin. Kaya, ayan, tayo din huwag nating hayaan na matangay din tayo ng mundong ito. Sabi nga, isuot natin yung, or ilagay natin yung the armors of God. Po, yung salita ng Diyos po,
palagi po nating bantayan din yung ating mga sarili upang hindi tayo matangay ng mundong ito. At higit sa lahat, patuloy tayong manalangin at kumapit lang sa ating Panginoon. Okay, purihin po ang Panginoon. Salamat dahil matagumpay ang ating gawain. Salamat dahil patuloy na binibigyan tayo ni Lord ng maayos na signal. Sana tuloy-tuloy na po ito. At muli po ay maraming salamat sa lahat po ng mga nakasama natin dito po sa ating morning devotion. Nawa ay patuloy po tayong mag-join or makinig sa mga gawain po dito sa CDCM Reunited. At muli po, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating po YouTube channel, please like and subscribe na po. Yung ating po YouTube channel, pakisubscribe na po ang CDCM United The Enlightened Ones at pakifollow na rin po ang aming pong Facebook page. Sa gayon po ay mas updated pa po kayo sa amin po mga in-upload dito. At yan, siguro po ay bawat isa naliwanagan po. Naliwanagan po ang bawat isa sa atin sa salita ng Diyos na atin pong napakinggan. At ngayon naman po sa atin pong pagtatapos, tayo pong muli ay aawit sa ating Panginoon sa pangunguna po ng ating closing song. At maraming salamat pong muli. At ako po pala ang inyong naging presider sa umagang ito, Mary Rose Imbian. Tayo na po ay dumako sa ating closing song na ihahatid po sa atin ng ating kapatid na si Sister Seychelle Animbian. At susundan po ito ng closing prayer ng ating pong speaker. Once again, maraming salamat po and God bless. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my seat, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus,
Tayo manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat pagkat nandyan ka para sa amin. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Pagkat hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. You are there, Lord God. You are our all in all, Lord God. Ikaw ay handang tumulong sa amin. At pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig. Maraming salamat sa iyong katalinuhan na ibinibigay sa amin. Maraming salamat pagkat pinaalalahanan mo kami ng pagiging mangmang ay nakakasira sa aming buhay. Na ang malayo sa iyong katalinuhan, malayo sa iyong presensya, ay nagbibigay sa amin ng kamangmangan. Kaya hayaan mo, Panginoon, na ang buhay namin ay concentrated sa iyo, Panginoon. Lord, kung kami man ay nakagawa nang hindi naayon sa mga kagustuhan mo, patawarin mo po kami, Panginoon. Let your Spirit be on us. Let your Holy Spirit control our life, Lord God. Ikaw ang siyang may dakila. Ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat. At sa aming pagtatapos na ito, ng aming gawain, hayaan mo na ang iyong presensya ang aming patuloy na maramdaman. Ano man ang mga gagawin pa namin sa araw na ito, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Ikaw ang magparamdam ng iyong presensya sa bawat isa sa amin. At aming maipasatupad kung ano ang nais mo, Lord God, na gawin namin. Tulungan mo po kami sa maghapong ito. Bigyan mo po kami ng kalakasan upang amin itong magawa ng naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Palakasin mo po kami kung kami ay nakakaramdam ng kahinaan spiritually, physically, Lord God. Lord, hallelujah. Pinagkaatiwala namin ang maghapong ito, ang araw na ito, Lord God. Ikaw ang mapapurihan at lahat ng papurit pagsamba ay aming pinabalik sa iyo. At lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.